So, good morning po. Good morning. Kaya po natin yung ating mga offering, baka na po natin. So, maganda yung message po kanina. Sabi nga dyan, kanya-kanya tayo ng talento na pinagkaloob ang Lord. Pero alam niyo po ba na pare-parehas tayo na binibless ng Lord? Amen? So, lahat po tayo, alam ko, nakakatanggap ng pinansyal. Lahat po tayo dito, kahit magkano, may nakahawakang pera. Ano po? Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Lord sa mga pinansyal natin. So, hindi po ako naniniwala na merong kapatid dito na walang kakayanang makapagbigay sa gawain ng Lord, di po ba? So, meron lang po akong papakita sa inyo na illustration. Nagawa ko na ito last time. Makikita po natin dito is number 0. Ang 0 daw po, number pa rin ba siya? Yes, di ba? Pero 0. Di ba? Sabi nga dyan, may mga Kristiyano po, sa survey po kasi, sabi po, sa lahat ng churches, ang mga Kristiyano po ay 10% lang ng member ang nagtatithes and offering. Naniniwala po ba kayo doon? Kalungkot, ano po? Pero yung po yung talagang survey. Nasa 100%, 10% lang po ang nakakapag-tithes and offering. So, nakakalungkot. Pero lahat tayo, binibiyayaan ng Lord ng finances. Ano po? Ngayong Sunday, merong hindi makakapagbigay. Siguro sabi nga, Lord, mabuti ka naman, mabait ka naman. 0 po muna ngayon kasi walang-wala ako. Next Sunday, 0 ulit. 0 na naman. So, ngayon po, kaya po kami nandito, tumatayo sa harapan para sa encourage po ang lahat. Kasi, iniisip po kasi talaga natin lagi na maliit yung ibibigay ko nakakahiya. Pero ini-encourage namin po kayo na mag-tithes and offering because it is a sign po ng appreciation natin sa Lord. So, sign din po na mabuti tayong steward ng Lord kung marunong tayong magbalik sa Lord. Sabi nga dyan, kaya po pala mahirap ibigay ng mga Kristiyano yung mga para sa Lord. Kasi lagi natin iniisip na ibibigay ko sa Lord. Ito, ibibigay ko sa Lord. Pero hindi po pala. Dapat pala ang isipin natin, ito ay ibabalik ko sa Kanya. Dahil steward lang tayo So, sabi nga dyan, ani-encourage namin kayo na ang Lord, kahit po lagi tayong 0 next Sunday, ang Lord binibless pa rin tayo. Sabi nga, bago tayo umalis ng bahay natin, sa 10 reason, yung 9 reason na yun, binibless tayo ng Lord, di po ba? So, ano yung 1 lang na ipabalik mo sa Lord? Di ba? Napakaliit. Pero, malaking bagay po sa Lord. Malaking bagay na na-appreciate natin siya at na-honor natin siya sa pamamagitan ng ating mga finances. So, ang Lord, ibibless pa rin niya tayo. Maging 0 man yung bibigay natin sa Kanya. Pero in-encourage ko kayo, ang Lord kasi makita natin ito. So ngayon, pag pinagsama natin yung dalawang 0 natin, magiging number 8 na siya. So may number na. So next time, magkaroon naman ng mas number po yung ating pagkakaloob sa Kanya. Para magkaroon tayo ng sign yan? Eternity, di ba? Eternity. So, tuloy-tuloy yung biyaya natin at tuloy-tuloy din yung pagbibigay natin sa Lord. Kasi sign po to ng relationship natin sa Lord. Tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin yung ating verse for the day. Sama-sama po natin basahin yung verse natin. Sa Deuteronomy 14:23. Bring this tithe to it before the Lord your God at the place He shall choose as His sanctuary. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the first part of your flocks and herds. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. So ayan, nakaread po. Importante na malaman natin kung ano ang purpose ng tithing. So ang purpose po ng tithing natin is to
po, put God first in your life. So, amen po. Lahat po tayo at lahat ng magbibigay ngayon ay senyales na may magandang relasyon sa Lord, na inuuna natin ng Lord. So, dapat po, unahin natin siya sa lahat ng finances natin. Ano po? Dapat magbigay tayo with a joyful heart. Magkano man po yan, ina-accept ng Lord yan kasi may binalik ka sa Kanya. Panalangin po natin lahat ng mga tithes natin. So, in-encourage ko rin po kayo na maglagay sa ganito po talaga. Kasi, sir, ano po ba natin yun? Ano natin po? Para po protection natin. Protection din ng ating mga treasurer. Makikita natin kung nalilista ba po talaga. And at the end of the year, makikita natin kung how much yung binabalik natin sa Kanya. So tayo pong lahat ay manalangin. Yeah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. We thank you, oh God, sa mga finances namin, sa lahat ng blessings na binibigay mo sa amin, Panginoon. Ito lamang po ay isang senyales na inuuna ka namin bago pa man sa lahat ng bagay, bago pa man sa lahat ng aming pangangailangan. Oh Lord, alam mo lahat ng mga finances struggle namin, oh Lord. Idinudulog namin ito sa iyo, oh Lord God, na i-bless mo po kami, Panginoon, ng opportunity, wisdom, Panginoon, na magkaroon ng kakayanan na ma-steward namin ng maayos yung finances na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakaloob ngayong umaga, Panginoon. At dinadalangin ko, Panginoon, yung mga kapatid ko na wala pong maibigay sa ngayon, Panginoon. Ikaw po humipo sa kanila na unahin ka sa lahat ng bagay at makikita nila kung paano ka magbigay sa kanila, Panginoon. Hindi lamang sa financial na blessing, Panginoon, maging sa lahat ng holistic needs, Panginoon nila, Panginoon, ay binibigay mo, Panginoon. Matutupo kami na magbalik ng nararapat sa iyo lamang, O Lord God. Ibalik namin sa iyo ang nararapat na papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng aming mga finances. Lahat po kami nakakatanggap ng finances na ito, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoon, na mabayaran lahat ng mga utang namin, na mabayaran lahat ng mga pangangailangan namin, at matuto kami na magbalik sa iyo, Panginoon, ang aming mga finances. Dahil ang lahat ng ito ay galing sa iyo, O Lord God. Walang mangyayari sa amin, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. At patuloy na ina-appreciate ka namin sa buhay namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabalik namin ng mga finances na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinudulog at nilalapit ko sa iyong butiging at punsong na anak na si Jesus. Amen. Amen.